pamahalaan. Yan po ang ating mga pag-uusapan. Marami po. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Uy, maaga pong pabonus to. Maraming salamat kay Imelda Sanggalang na nagbigay po sa atin ng $20. Thank you very much po, Ma'am Imelda Sanggalang. Okay. Pag-usapan na po natin mga kapatid, no? Unahin na po natin tong isinampang kaso. May kinalaman pa rin po to, no? Ito po yung sa alias Rene na cyber libel at katakataka kasi yung una po ay pinaimbestigahan o inireklamo ni Risa Hontiveros. Originally, 12 mga content creator o mga vloggers, no? Ito po ang sinampahan na ng kaso. Kaso na po to, hindi na po to pinapaimbestigahan. So, Senator Risa Hontiveros filed cyber libel complaints on Wednesday, July 9 against former Senate witness Michael Maurilio, si alias Rene po, at 6 na vlogger who allegedly helped spread a video accusing her of coercion and bribery. So hindi po tumitigil si Risa Hontiveros dito po sa pagpurso niya, no, sa mga nakasira po sa kanya. Ito, alam mo, sinasabi nga natin, hindi po yung akusasyon sa iyo ni Michael ang mas nakasira eh. Kung hindi mismo yung pagsasampa mo ng mga cyber libel in kontra sa mga ginagawa ni BP Sara na maraming libelous na nagsasalita sa kanya pero hindi po siya nagsasampa. Okay. Ito po yung mga sinampahan ng reklamo ni Hontiveros, yung abogado pong si Ferdinand Yesyo Topacio, si Crisette Chu, si Banat Bay, Jay Sonsa, Teo Moreno, at saka si Jeffrey Celis. So, 6 na lang, 2, 4, 6, kasama si Michael na tumatayo ngayon na dati niyang witness na bumaliktad laban sa kanya. Napakahirap, no, ng kalagayan nito ni Risa Hontiveros. Kasi makikita naman natin, balitang-balita din po yung pag-iwan, no? Ang termino nga, at with drama pa, ang termino nga na ginamit nito ni Senator Zubiri, ganito yung pagkakasabi, awang-awa talaga ako. Parang talagang awang-awa eh. Awang-awa talaga ako. Dito kay Risa Hontiveros. Kasi nag-iisa na lang siya. Grabe po yung binitawan na yung pagkakasabi ni Mig Zubiri na matapos niyang ikampanya, iniwan na lang siya sa ere. Ang tindi, no? Tapos eto pa, parang ang tingin kong ginagawa ni Risa Hontiveros na to, dalawa eh, no? Reflection, no? Dinideflect pala. Deflect, yung sinasangga niya yung mga bato sa kanya. Kaya napilitan siya magsampa ng mga cyber libel. Pero wala po siya bang dito sa mga bumaliktad sa kanya. Panlaglag na talaga eh. Gusto nang burahin at this early, no? Gusto nang burahin si Risa Hontiveros bilang yung pinagmamalaki niya nga na siya yung pwedeng maging standard bearer ng mga dilawan at pink. Eh, napakalaki pong sampal sa kanya yan. Yang ginawa po ng dalawa. Hindi po natin, sabi ko nga, doon sa kanina sa Birada Aguila, hindi naman po purely kasalanan lang yan ni Risa Hontiveros yung bumaklas yung dalawa. Pwede rin namang, Pwede kasi na wala sila, hindi nila nakikitang leader si Risa Hontiveros, di ba? Yan yung una.
Pero ikalawa, pwede rin naman na talagang baliktarin lang yung mga dilawan. Inoperan lang ng ano, ng committee chairmanship eh. Willing nang ipagkanulo, no? Ako, tingin ko pagkakanulo yun eh. Hindi alam ni Risa Ontiveros na magma-majority pala eh. Kasi yun na nga sinabi ni Mig Zubiri, di ba? Balak magtayo ng independent block ni Risa Ontiveros, tapos bumaliktad yung sinasabi niyang kasama niya sa independent block. Anyways, balik tayo dito, no? Tingin ko si Risa Ontiveros, hindi siya sanay na maging yung pumutok sa mukha niya kasi may mga nauna ng akusasyon si Ferdinand Topacio na talaga siya ay nakikialam sa mga witness. At yan ay nasaksiyan natin, no? Sinabi niya yung kay Kian at saka yung sa Parmali, no? Yan siguro dahilan kung bakit nasama na si Topacio ngayon. Pero hindi pa po nangyari na talagang malawakan yung ano, no, malawak yung atake sa kanya dito kay alias Rene, no? Siyempre kasi isa sa mga sinabi ni alias Rene na nag-witness siya against ay mga Duterte. Kaya talagang at siyempre si Pastor Kibuloy, nakita naman natin na nakita po ng mga Duterte supporters na isa po si Pastor Kibuloy sa mga hindi nang iwan sa mga Duterte. Ano't ano man ang mangyari. Alam niyo yung mga Duterte supporters, ano po yan eh, talagang humahanga rin po sila sa mga supporter ni Duterte na hindi nang iiwan. Kasi ang dami na po nang iwan sa mga Duterte. Yan ba namang mga katulad ni Pastor Kibuloy na hanggang sa huli, no, nariyan pa rin eh, iiwan din nila. Anyways, yan po, no, isa yan, si Topacio. Ngayon makikita natin. Kasi naghamon si Topacio. Ngayong pinatulan siya ni Risa Ontiveros. Makakakita ba tayo ng aksyon? Sabi kasi ni Topacio, subukan mo kung i-cyber libel, ilalabas ko yung mga ebidensya ko na ikaw talaga ay strike 3 mo na yan. Ayan yung hamon ni Ferdinand Topacio, di ba? Strike 3 niya na. Okay. Oo naman, bakit naman tayo babaliktad kung yun, hindi naman tayo sa pasarapan lang eh. Di ba? Yung pagiging Duterte naman natin, hindi lang po sa nung panahon lang na nakaupo si Tatay Digong, no? Hanggang sa pinipersecute na sila, hanggang sa pinakulong na. Lalo na ngayon, dapat nating ipagtanggol. Okay. Ngayon, ito po ang tanong ko rin dito, no? Crisetio, Banat Bay, Jason sa Teo Moreno, Jeffrey Celis. Ang dami po niya nung una, di ba? Bakit hindi niyo na po sila kinasuhan? Ang sabi kasi niyo nung una, nung pinaimbestigahan niyo sa NBI, kasama pa nga si si attorney, ang kaisa-isang hindi Duterte supporter doon, no? Si Attorney Libayan. Sabi niya, pinagtatanggol nga kita eh, sinama mo pa ako diyan. Ang tanong nga, sabi mo, Risa Ontiveros, dadagdagan pa, no? Madadagdagan pa yang mga posibleng makasuhan, yeah? O yung posibleng isampa mo sa NBI. Bakit nung kasuhan na, bakit umunti? Ngayon, eto, sanay na lang yung mga tao na dinidemanda sila eh. Sanay na lang sila na nirereklamo eh. Paano kaya kung meron tao ron na ngayon lang nasampahan at nataranta yung pamilya at may mga nanay na tumaas sa mga alta presyon? Wala ka bang statement sa mga hindi mo sinampahan ng kaso? Tanong ko lang, no? Kasi matindi po yan eh. Buti, okay lang yan yung mga taong nasampahan mo, sanay na sa mga kasuhan. Pero paano kung halimbawa, yung mga taong never pang nasampahan ng kaso, tapos sinama mo? Ako, dapat magbigay linaw ka rin, Senator Ontiveros. Magbigay linaw ka rin, bakit hindi na sila kasama sa kaso, yung 12? Bakit 6 na lang to?
para naman kahit paano nalinis yung pangalan nila. Wala ka bang soring gagawin na sinama mo sila ng initial? Kasi ang hirap naman nun, no? Biglang masasama yung pangalan nila. Hindi, wala pa akong kaso. Inday Bidak, hindi pa ako kasali dyan. Sabi nga ni BMR, ano yung sabi ni BMR? Natawa ko ng tawa. Hindi ko talaga maintindihan. Off-cam nga, tinatanong ko rin, hindi niya rin alam. Hindi, masaya po talaga kami. Hindi po pekean yun. Kala nyo ba, pekean yun? Tawa ko doon. Alam nyo noon ako pag tumawa eh. Alam nyo, kahit nagtatawanan sila lahat, pag hindi ako natawa eh. Di ba? Pag hindi ako natatawa, kahit apat na silang tumatawa, hindi talaga ako tatawa. Kaya hindi po peke yung mga tawa namin. Masaya, no? Pero bukas 3 lang yata kami. Okay. Straight ako. So, yun po ang tanong ko sa'yo, Senator Ontiveros. Kung hindi nyo po sinampahan ng kaso yung mga una nyong nireklamo, bakit po, ano pong gagawin nyo sa kanila? Ililinaw nyo ba yung wala silang partisipasyon o bakit hindi nyo na sila kinasuhan para naman ano? Anong tawag dyan? Para naman na malinis din nila yung pangalan nila. Kasi kung wari ako, misis ko, hindi naman. Di ba? Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Marami pala tayong pag-uusapan. Hindi pwedeng mag-stay ng matagal. Unahin na muna natin rin to si Auntie Claire. Eto na naman tong babae na to. Hindi ko po alam talaga, no? Talagang hindi po siya professional yung mga atake niya, no? Talagang pang ano lang, pang banat lang talaga. Pakinggan po natin, yung sa press con kanina. Pakinggan na lang natin, wag na natin pakita. At tumulong sa taumbayan. Trabaho lamang po talaga ang nasa isip ng ating Pangulo. Sa ngayon po ba ay nasaan si VP Sara o si Pangulo at si Vice Presidente nung yan ay sinabi? Nasaan po ba siya ngayon? Dahil, okay. Yung vlogger na vlogger talaga yung style ni ano yun, no? Neto ni Auntie Claire. Hanggang kailan po siya doon? Hanggang July 23. So, yun naman po. Sabi ni Auntie Claire, ang Pangulo po ay trabaho lang po ng trabaho. Di ba? Kasi trabaho ng trabaho. Tapos biglang babanatan, nasaan po ba ang ating Vice President ngayon? Kunwari, hindi niya pa alam, no? Parang vlogger na vlogger talaga. Nasaan po ba ang ating Vice President? Gumaganong-ganon pa yung ulo. Nasaan po ba yung ating Vice President ngayon? Nasa Hague po ba? Hanggang kailan po ba siya? Hanggang 23? Yun lang po. Yun lang po. Habang ang Pangulo ay nagtatrabaho, hindi po siya nagbabakasyon. Naku naman. Hindi niya naman marekta na nagbabakasyon lang sa Hague. Di ba? Talagang ano lang Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Ayun. Tandaan po natin, ang Pangulo po, aksyon, hindi bakasyon. Di ba? Hindi niya po sinabi na nagbabakasyon si BP Sara, pero ini-implied niya na yung pagpunta ni BP Sara sa Dahig ay bakasyon. Nasaan po ba ang ating Vice President? Nasa Hague po. Hanggang kailan siya doon? Hanggang 23. Ang Pangulo po, trabaho ng trabaho, hindi nagbabakasyon. Aksyon ng aksyon, hindi bakasyon. Intindi, no? Alam mo, Auntie Claire, paulit-ulit na kami rito, no? Hindi mahilig magbakasyon si BP Sara.
Gagawan mo na naman na issue. Gusto mo sagutin ka na naman, tapos pag sinagot ka, sasagot ka na naman. Walang katapusan. Ang politika sa inyo, walang katapusan. Una, yung unang bahagi. Alam mo, hindi lahat ng trabaho ay epektibo. Di ba? May mga trabaho for the sake na makita lang na nagtatrabaho. Yung ba namang magbaw ka sa mga drogang nahuli? Yung ba namang mag-photo ops ka? Sa tingin mo ba maganda? Hindi nga mapaliwanag kung bakit hanggang ngayon, hindi mapaliwanag kung bakit may mga lumulutang na droga at nagpahuli yung lumulutang na droga. Yung ba ay yung magpunta ka sa Peaceport na wala ka namang bit-bit kundi pangakong magtatayo ng mga maraming Peaceport. Wala ka namang ginawa talaga dun eh. Inauguration. Alam mo si Tatay Digong nung panahon niya, umiikot din sa buong Pilipinas. Dahil nag-i-inaugurate ng Peaceport, nag-i-inaugurate ng airport, nag-i-inaugurate ng tulay, nag-i-inaugurate ng mga malalaking highway. Ngayon umiikot panay photo ops eh. Hindi po lahat ng trabaho ay epektibo. Pwede nga magwalis yung Pangulo na maghapon eh. Pagod yun. Pero hindi po epektibo yun dahil hindi ka naman binoto para magwalis eh. Ganun po yung sinasabi namin. Resulta po, hindi po yung pagod. Ang sinusukat po sa isang nagtatrabaho, resulta. Pwedeng hindi ka pagod, pero ang resulta ng tinatrabaho mo matindi. Ako nga, tulog lang ako ng tulog. Pero, nakapag-broadcast na ako sa radyo kanina, pero bago ako mag-broadcast, nag-live pa ako ng umaga, nag-live pa ako ngayon pagkatapos ko matulog. Pag titignan mo, tulog lang ng tulog si Badong, pero ang dami kong natatrabaho dahil hanggang panaginip, nagtatrabaho ko. Baliw lang. Baliwan ang gusto mo. Kailan po nagbakasyon? Real talk po, kung hindi nyo pinakulong si Tatay Digong sa dahig, hindi pupunta doon si BP Sara. Ano ba? Yan yung, speaking of dahig, sinabi na po ni BP Sara, marami sinabi ron si BP Sara. Una, pinag-iingat niya na, sinabihan niya na, kasi narinig niya yata si Rene na parang sinabi yata ni alias Rene, hindi ko napakinggan eh. Sinabi daw di umano ni alias Rene na nakasama niya sa mga sa safe house yung mga witness, possible witness dito sa ICC. Kaya natanong, parang si Harry Roque ba yung nagtatanong kay BP Sara o kaboses lang? Hindi kasi pinapakita eh. Naitanong ni Harry Roque o kaboses ni Harry Roque ang mga katagang anong masasabi mo na may posibleng tanim witness at tanim ebidensya? Ganito sumagot niya si BP. Oo. Nasabi ko na yan sa attorney ni President Duterte. Yun po. Si Alvin. Kaboses ni Harry Roque kasi. Si Spock Sari nga yun. Yun, Auntie Claire. Wala ka sa hulog eh. Hindi po bakasyon ng tawag sa pagdalaw sa ama mong pinakulong ng gobyerno. Okay. Ngayon, ito po. Ano ba ito? Ito po ko. Dagdag pa. Meron pang sinabi rin si BP Sara. Tinanong din sa kanya ni Harry Roque o kaboses lang ni Harry Roque. Ang sabi, ano masasabi mo dun sa may na-acquire na raw na bank account mo yung mga prosecutor? Okay. May na-acquire na raw na bank account ni BP Sara. Yun. Tapos tinanong pa ni Harry Roque, ikaw ba ay magsasampa ng didemanda mo ba yung mga illegal na kumuha ng bank account mo? Eto makinig ka, Risa Ontiveros. Illegal yun. Kukuha kayo ng bank account. Sabi ni BP Sara, hindi naman ako nagdidemanda na kahit na ano.
kahit na anong paninira nila, kahit na anong libelous na sinasabi laban sa akin, hindi naman ako nagdedemanda. Di ba? Hayaan ko na yung Diyos kasi mas matindi yung balik ng paggaling sa taas. O yan. Maganda, no? Maganda yung pamantayan. Tsaka bakit mo idedemanda? Ganito po kasi yan eh. Tignan nyo po yung cyber libel. Kaya ka po nagdedemanda dahil nasira yung puri mo. Di ba? Paninirang puri. So ikaw, kung nasira yung puri mo, gusto mong ibangon yung puri mo. Kaya ito, yung sasampa po as public official, sa totoo lang po, lalo na yan, napakatataas na official, senador, vice president, congressman, gobernador, mayor. Pagka ikaw ay siniraan ng puri mo, pwede mo naman maibangon kasi pwede kang mag-press conference eh. Di ba? May way ka para ibangon ang puri. Samantalang yung pangkaraniwang tao, pag siniraan ka, wala kang ibang choice para mabawi mo yung puri mo. Magsampa ka ng reklamo, libel or cyber libel. Yun po yung logic ng batas na yun eh. 'Di ba? Kaya nagkaroon ng batas laban sa paninirang puri para maibangon mo yung nasira mong puri. Kaya itong pagsasampa ni Rayson Tiveros, pag-amin po yan na nasisiraan siya, yung puri niya nasisira eh. 'Di ba? Ganun po yung logic ng batas eh. Si VP Sara no need kasi pwede niya naman sagutin lahat ng paninira eh. Ano po pagkakaiba? Si VP Sara at ang mga Duterte, pag nasagot lahat ng paninira, sinasagot naman nila eh. Pinaniniwalaan sila ng tao. Nag-press ko na yan si Rayson Tiveros eh. Before siya magreklamo sa NBI, nag-press ko na siya eh. Bakit nagreklamo pa rin? Bakit nag-cyber libel pa rin? Baka nasisira talaga yung puri. Di ba nag-press con na siya? Baka hindi siya pinaniniwalaan sa press con. Yun yung problema. Pag yung tao, may kanta yan, di ba? Ano yung kanta na yan? Pag yung nawala na sa'yo yung tiwala, kanta ng parokya ni Edgar, kinakanta ko yan nung araw eh. Pag nawala na yung tiwala sa'yo, mahirapan ka nang ibangon yun eh. Yan nila yung resort nila. Sampahan kayo ng reklamo. Speaking of sampa ng reklamo, ikaw naman, Eric, ang alam mo lang pala na puri yung virginity. Hindi po yun ang puri. Yung paninirang puri nga eh. Yung pagkatao mo sinisira. Yun po yun. Yung pagkatao o puri. Ganyan talaga pag mga ka-level mo si Arnold M. Dangal yan. Yan, dangal. Okay. Parang engot talaga itong ganun pa si Anticler. Nasaan po ba ang ating Vice President? Sa dahig? Hanggang kailan po? Alam mo, Anticler, pag paulit-ulit na walang basehan, nagmumukha ka ng tanga. Gusto mong pinalalabas na nagbabakasyon si VP Sara sa Australia, sa dahig. Kaya siya umiikot para ipaalam sa buong mundo yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Di ba? Yung ginawa ng gobyernong ito kay Tatay Digong, pinapaalam niya sa mundo. Kasalanan niya ba yun? Hindi. Kayo may kasalanan. Kayo gumawa eh. Okay. Punta po tayo rito sa iba pang ayun na nga, balik tayo ron sa bank account. Sabi naman sa inyo eh, no? Dugtong-dugtong po 'yan. Congratulations po sa Office of the Vice President dahil napakagaling po at napakadesente. Ulitin ko po, napakahusay at napakadesente po ng spokes ng OBP.
Hindi po to yung hindi na po kinakailangan ng gutter level na pananalita para makabanat, no? Okay, simple lang po. Sabi naman sa inyo COA, lahat po ng issue, kung ang issue po nila, pinagbatayan po nila ng issue ay yung confidential fund, mapapahiya po talaga sila sa impeachment. Kaya ako sa totoo lang, matuwa kayong mga prosecutor pag dinismiss yung kaso. Kasi may pagmamalaki nyo. Kita nyo, dinismiss. Kasi ganun-ganun. Yun na yung saving grace nyo. Kasi once na napunta po yan, nanonood po ang taong bayan. Isa lang po ang witness ng depensa. COA lang po. Ano po ang ibig sabihin? Ano po ang binigay ninyong rating sa Vice President? Unmodified opinion for the last 3 years. Ano po ibig sabihin ng unmodified opinion? Pinakamataas po yan na rating na pwedeng igawad sa ahensya ng pamahalaan. Ibig nyo sabihin, unmodified opinion po ang inyo. Ganun lang po yan. Paano nyo sasabihin na may anomalya? Anong karapatan ng isang congressman na magsuri ng papeles at sabihin na may anomalya? Wala. Sino po ang tanging binigyan ng kapangyarihan na magsuri ng mga dokumento ng mga ahensya ng gobyerno at magsalita kung may anomalya o wala? Commission on Audit. Commission on Audit lang po. Pag sinabi ng Commission on Audit na walang problema, hindi nga po walang problema unmodified opinion. Pag sinabi po ng COA na unmodified opinion, ano man ang sabihin ng iba, nagsalita na ang COA, wala silang nakitang anomalya. Yun lang. Ano pang sasabihin nyo? May merong Mary Grace Piatos Ha? Wala na yan. COA lang po ang pwedeng magsabi. Lahat po na opinion lang yan. Unofficial opinion ng mga taong walang kinalaman sa pag-o-audit. Di po ba? Para kang doktor. Marami, inuubo ka, matagal na nananamlay ka. Pucha, ang daming nagsasabi, mga opinion ng mga tao, baka may TB ka. Pero ano sasabihin, magpatingin ka. O kaya punta ka sa albularyo. Inuubo ka, nanunok. Marami pong opinion sa pag-ubo mo. Pero ang tangi pong opinion nakatanggap-tanggap sa lahat ay yung, hindi na po opinion, yung reseta po ng doktor. Yung findings po ng doktor, ang tanging opisyal. Kaya ganyan din po yan kaingay. Marami pong nagbibigay ng opinion tungkol po sa Mary Grace Piatos. Pero wala po yan Ingay lang po yan Dahil ang tangi po, ang natatangi, wala na pong iba, na binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon para magsuri at sabihin kung ang isang ahensya ay sumusunod, ay COA. Kaya yung mga sinasabi nila Mary Grace Piatos, confidential fund, tignan po ninyo. Wala na silang binabanggit ngayon. Nagpe-press con sila ngayon, hindi na lumalabas yung confidential fund. Akala naman nila, hindi natin alam kung bakit. Makikita nyo po ang bukang bibig na ngayon, bank account. Ang bukang bibig na po ngayon ng mga kalaban ni BP Sara, wala na po yung confidential fund. May opinion lang yan sa inyo Di ba? May official po COA po ang nagsasabi. Unmodified opinion. Hindi ka po pwedeng makatanggap ng unmodified opinion na mayroong kang katiwalian. For the last 3 years, unmodified opinion.
Hindi po ba? O ngayon, shift na po sila. Meron kaming ebidensya, hintayin nyo muna na ilabas namin. Meron kaming ebidensya, maghintay naman sana kayo. Pati si Ombudsman Martires, pinakikiusapan ni Chua. Sana naman bago magpasya ang Ombudsman, ay hintayin muna yung mga ebidensya naming ilalabas sa impeachment. Talaga, araw-araw kayong naninira kay BP Sara. Wala pa pala kayong nilalabas na ebidensya. Wala pang ebidensya nun. Pero ngayon daw, balita ni Harry Roque. Ewan ko kung si Harry Roque yun o kahawig lang ng boses. Naka-acquire na raw yata sila. Yung ba yung pinagmamalaki yung ebidensya, bank account? Ano po ang sabi ni BP Sara? Tinanong siya anong masasabi mo na bank account na illegal na kinuha? Sasampahan mo ba ng reklamo yung mga illegal na kumuha ng bank account mo? Hindi ko sila sasampahan ng reklamo. Hindi niya ugali na magsampa ng reklamo. Risa Ontiveros, hindi niya ugali. Kasi pag nagsalita na si BP Sara, pinaniniwalaan. Nagsalita ka na, labang ka rin hindi ko sinabing hindi ka pinaniniwalaan. Di ba? Para saan yung press con? Para magbigay linaw. Bakit ka pa magsasampa ng cyber libel? Ang cyber libel naman hindi namang anong kaso yan. Hindi namang karumal-dumal na kaso yan. Okay. Sa illegal na pag-acquire ng bank account ni BP Sara, kung talagang meron silang hawak ngayon, una, patutunayan muna nila na legal na ginawa yan. Hawak na nila yan, pero hindi po nila pwedeng ilabas. Bakit? Illegal Ikalawa, kaya nila ipipilit sa magagaling nilang abogado, ipagpipilitan nila na yung bank account na yan ay pabuksan ng impeachment court. Nagawa nyo na kay Corona yan. Hindi na uli. Okay. Pero eto ang matindi. Sabi ni BP Sara, kung matuloy ang impeachment, sasagutin niya yan. Isa-isa. Yung laman ng bank account niya. Alam niya kung saan galing. Alam niya kung paano na-acquire. Yari na naman kayo dyan. Yan po ang pinakamalaki yung pagkakamali. Ang tagal nyo nang pinalalaganap na problema Ang tagal nyo nang sinasabi na bank account ni BP Sara, kailangan mabuksan. Bank account ni BP Sara, bubulaga. Pero ngayon, sinabi ni BP Sara, kayang-kaya kong ipaliwanag yan sa impeachment pag natuloy yung impeachment. Ito po ang malupit. Paano kung hindi matuloy ang impeachment? Kasi yan yung babandera ng mga yan. Kaya hindi itutuloy ang impeachment dahil ayaw mabuksan yung kanyang bank account. Ano sabi ni BP Sara? Kung hindi man matuloy ang impeachment, ilalabas ko pa rin yan at ipapaliwanag ko pa rin. Sa through press conference. Sa tingin nyo, kayong mga congressman na nag-insinuate na meron kayong ebidensya, na alam na namin kung bank account yan, malamang. Na meron pa kayong ebidensya na hindi nilalabas. Ano pa bang ebidensya ng inililihim? Ilalabas nyo ba si Mary Grace Piatos bilang ebidensya? Nakita nyo na si Mary Grace Piatos? Malamang hindi, di ba? Okay. Ang point lang, handa si BP Sara sumagot sa impeachment man o labas na impeachment dyan sa bank account na yan. Galing, no? Sinong mas kapanipaniwala ngayon? Si BP Sara o kayo? Yun po yun Yung sinasabi nyo lagi na battle sa pagitan ng congratulations, wala pong
Wala pong drama. Sinabi lang po ng spokes ng OBP na binigyan ng 3 taon na sunod-sunod na unmodified opinion ang OBP. Galing, no? Paano nyo sasagutin ngayon yan? Paano kayo makakahanap ng anomalya sa unmodified opinion? Kaya masarap po may spokes din na matalino. Masarap din po may spokes na hindi po nagbibida-bida. Spokes na hindi vlogger. Minamaliit ko ba ang vlogger? Vlogger ako, hindi ko po minamaliit. Kaya lang, minsan ang vlogger, may tendency to sensationalize eh. Di ba? May tendency na i-sensationalize namin to attract more views. Nasa dugo namin mga vlogger yun. Nakita nyo ba yung pagkakaiba ng mga pag nagkwentuhan ng mga vlogger? Pag binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng chance yung mga vlogger na mag-appear sa radyo o sa TV, halos nagsisigawan kami. Okay. Teka, baka may nakakalimutan pa tayo. O, eto. Si Luistro, ito po sinasabi. Luistro, Constitution, not survey, should guide BP Sara impeachment trial. Sagutin ko lang to, last na. Ayon kay Jerbil Luistro, dapat daw Constitution ang mag-guide at hindi survey. Sinasabi nyo kasi, di ba? Kasi ang survey po, latest survey ng SWS, majority ng Pilipino ayaw ng impeachment kay BP Sara. Hindi raw survey dapat Constitution. Nakalagay ba sa Constitution na majority ng Pilipino gusto ng impeachment? Wala naman sa Constitution yun. Ikaw naman, no? Eto, bakit ko pinapoint out yan? Lagi nyo sinasabi, representative kami ng tao. Kaya, yung impeachment na to ay hindi po sa amin lang mga congressman. Di ba ganito dialogue nyo? Kami po, ang tawag sa amin, House of Representatives. Nire-represent po namin yung mga tao, mga Pilipino. Bakit sabi sa survey, ayaw ng Pilipino na impeachment? Sino nire-represent nyo palang tao? Hindi po pwede. Kung overwhelming po, mga survey, sinasabi na gusto naming ma-impeach si BP Sara. Okay yan, sabihin nyo na nire-represent. Tamang kayo'y hinalal, pero hindi kayo hinalal dahil ang kinampanya nyo ay, di ba, kaya kayo hinalal dahil pag ako nanalo, meron pa tayong additional na mga 10,000 na ayuda. O kaya papagawa ko yung tulay. O kaya gagawa ko ng batas. Wala naman nanalo sa inyo dahil pag ako nanalo, i-impeach ko si BP Sara. Kalokohan naman. Di ba? Iba po yung ipinangako ninyo. Iba po yung pinangako ninyo. Kaya survey lang po ang pwede nating pagbatayan. May survey ba kayo? Sabi nyo, wag daw pagbatayan nyo survey. Kiniklaim nyo na kayo representative ng tao. Meron ba kayong dala ng listahan ng mga constituents nyo na may nakapirma doon na gusto naming ma-impeach si BP Sara? Yung wag ng survey, yung resulta ng eleksyon, tignan nyo. Ano number 1? Ano ang sinasabi ng number 1? Pro Duterte yung number 1. Ano po ang sinasabi ng mga pro Duterte nung eleksyon? Ililigtas nila si BP Sara sa impeachment. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Ayan, pakape po kayo, wag po kayong mahiya.